Hello, kamusta tayo lahat? I praise my Savior, my Redeemer, my Jesus Christ for the forgiveness of sins, for the cleansing of our hearts and souls, for His blood that was shed on the cross. Dahil nakalagay ito sa Isaiah chapter 1, verse 18. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. It's because of the blood of Jesus. So yung mga kasalanan natin, canceled na, tinanggal na ni Jesus Christ because of His holiness, because of His purity. So Jesus Christ, our only mediator to our Holy Father, the creator of heaven and earth, the Alpha and the Omega. And I praise our Father for His good, and He loves will endure forever. He's forever faithful, forever loving, forever our provider, forever our joy, and forever our peace. Our Father, Yahweh, and Jesus Christ, the bridegroom. At saka, share ni Jesus Christ ang kanyang pagra-reign sa kanyang eternal kingdom with His friends. And we are the friends of our Savior, Jesus. We now have a hope and a future because of Jesus Christ's saving grace. Our Jesus Christ also forgives sins like our Father. Iisa sila ng ugali. Kaya nga sabi ni Jesus, my Father and I are one. Ibig sabihin, iisa sila ng characteristics, iisa sila ng goal, iisa sila ng pagmamahal, kung paano magmahal si Almighty Father, ganun din magmahal si Jesus Christ. Kaya, pagtiwalaan natin ang ating Savior at ang ating Tatay through the power of the Holy Spirit that Jesus sent to us, our Comforter, and the one who reminds us to do the righteous thing, to do the wisest decision. The Holy Spirit. Yeah, we must always pray and thank our Father and Jesus Christ and the Holy Spirit every day and read the Bible to get to know our Father, to get to know Jesus, and to get to know the Holy Spirit. Dahil forever natin silang makakasama. Pagbalik ng souls natin sa ating Tatay, forever yon. At yung covenant na yon, it will be for all eternity. Yun ang covenant ni Almighty Father with His children. Yung children ni Almighty Father, yung mga tao na sumusunod sa Kanya. Yung mga tao na may pananampalataya sa Kanya. Yun ang children ni Almighty Father. Yun ang mga friends ni Jesus Christ. So kung ano ang nakalagay dito sa Bible, sa ng tatay natin, yun ang susundin natin. Kaya lagi tayo magbabasa ng Bible. At ito rin ay testimony ng mga tao that our Father is alive. Buhay ang tatay natin. Kaya merong ditong testimony ang mga tao, yung mga sila Isaiah, Jeremiah, itong si Nehemiah, lahat itong mga story na to, totoo ito, na nangyari ito. Hindi ito myth. Totoo ang mga nangyari dito sa Bible. At totoo yung mga mangyayari pa. Ano yung mga mangyayari pa? Yung mga nasa prophetic books. Hindi pa nangyayari. Yung nasa Isaiah, may mga bagay pang hindi nangyayari doon. Sa Book of Daniel, Zechariah,
Ezekiel, Jeremiah, Book of Revelation, no? Hindi pa nangyayari. May mga mangilan-ngilan, like yung mga birth pangs or mga calamities. Pero hindi pa yon yung talagang matindi. Kaya dapat lagi tayong magbabasa ng Bible. Always be ready. Hindi natin alam kung kailan dating si Jesus Christ, yung sa kanyang second coming, at hindi rin natin alam yung time natin dito sa mundo. Wala tayong dapat panghawakan dahil wala tayong pagmamayari. Yung katawan natin, hindi atin. Yung soul natin, hindi rin natin. Hindi naman tayo ang gumawa ng soul natin. Lahat hiram lang. Magpasalamat tayo sa tatay natin. Binibigyan niya tayo ng chance para makasama siya at mai-share niya sa atin yung kanyang pagmamahal. For all eternity yon. Kaya i-grab natin yung chance. Ngayon na. Last time we read Nehemiah chapter 6. So it's about the enemies of Nehemiah. Actually, wala namang inaaway si Nehemiah, kundi siya ang inaaway. So wala siyang enemies. Ang may enemy sa kanya, yung mga taong galit sa kanya, yung mga taong i-chismis siya, yung ginagawan siya ng mga kwento. No? So makikita na dito, akala natin babae lang ang mahilig sa chismisan. Mga lalaki rin. Dahil sila sa Bala, Tobaya at Geshe, mga lalaki to. Mainggitin din ng mga lalaki. May chismis din ng mga lalaki, hindi lang mga babae, no? Dahil yung wickedness, walang pinipili yan. Yung mga principalities, yung mga devil, walang pinipili yan, babae o lalaki. So dito nag-hire pa sila ng mga or ng isang tao para i-trick or lokohin si Nehemiah. Pero na kay Nehemiah yung spirit of discernment ni Almighty Father, kaya alam niya ang kanyang gagawin. At nakumpleto yung Jerusalem Wall in 52 days. At yung mga enemies, yung mga kumakalaban kay Nehemiah, yung mga nagagalit kay Nehemiah, yung mga naiinggit, they were very disheartened. Nakita na, ay, nabuo yung Jerusalem Wall. Dapat magsaya sila. Yes, nabuo ang Jerusalem Wall. Hindi, yung mga... Tapos, iba pang mga tao dito ay kadugo pa niya or parehong mga Jew, kagaya niya na Jew. At dito, nang nabuo ang Jerusalem Wall, clearly, this work was done by our God. Dahil hindi ito makukumpleto ng pangkaraniwang tao lang. Kailangan ng kamay ni Almighty Father. Kaya na-amazed yung ibang mga tao, yung ibang mga tao naman nainggit. At si Tobaya ay patuloy na inaaway si Nehemiah. Hindi makamove on si Tobaya. Gawa na yung Jerusalem Wall, hindi pa rin makamove on si Tobaya. Nanghihingi pa rin siya ng info from the other Jews na kamag-anak or nasa sa loob din ng lineage ng Judah.
laging dinatakot ni Tobiah. Nagpapadala siya ng letter kay Nehemiah. Letters. Ibig sabihin madaming letters ang pinapadala ni Tobiah kay Nehemiah to frighten him. Pero syempre, mas takot tayo kay Almighty Father. So, sa buhay natin, may mga taong mananakot sa atin. Pero mas takot tayo sa tatay natin. Dahil ang tatay natin, hindi lang katawan ang kayang durugin ng tatay natin, kundi pati ang kaluluwa ng tao, kaya ni Almighty Father itapon sa impyerno. So, dito tayo sa Nehemiah chapter 7. Then it was, when the wall was built and I had hung the doors, when the gatekeepers, the singers, and the Levites had been appointed. Di ba ang Judah ay Jerusalem yon? Judah sila. Ngayon, may mga Levites na nandun. Kasi ang mga Levites, wala silang mana or minana na lupain. Dahil lahi sila ng mga high priest. Kaya nga sila ay merong tithes na binibigay sa kanila. Ibinigay ni Almighty Father sa mga Levites lineage ang tithes kasi nga wala silang minana na lupain. Yun ang ibig sabihin ng tithes. Kaya yung mga nagsasabi na Christian church dyan or Christian organization ang hihingi kayo ng tithes, hindi kayo Levites para manghingi kayo ng tithes. Meron kayong lupain. Bumibili kayo ng sarili nyong lupa. Yung history ng tithes, tingnan nyo kasi kung ano yung istorya nun. Kung bakit nagkaganon. Doon galing kasi sa Levites ang mga high priests, kaya may tithes. Ngayon, kung hindi ka Levites, bakit ka manghingi ng tithes? Pwedeng offering, no? Pantulong sa mga gawain ninyo, sa congregation ninyo. Pero yung tithes, hindi. Dahil pang Levites yon. I-explain nyo sa tao na yung tithes, hindi naman talaga to. Pero ayaw nyo i-explain, di ba? Kasi baka hindi magbigay ng tithes. Hindi ka nagtitiwala kay Almighty Father. Nabibigyan kayo ng Almighty Father ng mga blessings kahit hindi kayo humingi ng tithes. Sa kayo pala yung kulang sa faith kay Almighty Father. Nagtitiwala kayo sa tithes na hindi naman talaga dapat sa inyo. Anong ginagawa nyo? Pag nanakaw yun. Hindi nyo naintindihan? Pag nanakaw, yung ginagawa ninyo, hihingi kayo ng tithes. Pag nanakaw yan, ginagamit yung pangalan ni Almighty Father para manghingi kayo ng pera, para obligahin nyo yung mga tao magbigay ng tithes, 10%. Ni hindi kayo Jew. Ni hindi kayo Jew. Ninanakawan nyo yung mga tao. Ang pwede lang manghingi ng tithes, Levites. At yun ay nandito sa law na binigay ni Almighty Father kay Moses, yung Mosaic Law. Pero kay Jesus, anong sabi ni Jesus? Madami nga binibigay mong tithes. Pero kung yung ugali mo naman mali, hindi rin na tama yung pagbibigay mo ng tithes. Tsaka hindi kayo Levites, no? Hindi kayo Levites. Tapos sasabihin niya, naiintindihan niyo yung Bible. Kung naiintindihan niyo yung Bible, dapat naiintindihan niyo na rin yung Levites na ulitin ko. Kasi hindi niyo maintindihan. Nangihinayang kayo sa 10% ng mga members ninyo. Ninanakawan niyo yung mga members ninyo. Inoobligan nyo sila kahit di naman kayo Levites. Akala nyo natutuwa si Almighty Father sa ginagawa ninyo?
Blind leading the blind. Shepherd na ano? Anong klaseng shepherd? Unfaithful shepherd. So, balikan natin to, Nehemiah. Kaya kasi nabanggit natin yung tungkol sa tithes kasi ang pwede lang humingi ng tithes yung mga Levites, yung mga lahi ng mga high priest. Dahil wala silang mana na lupa from the Almighty Father. Kaya sabi ni Almighty Father, bibigyan sila ng 10%. Kaya itong Judah, merong nakatirang mga Levites kasi wala kang mana ang mga Levites. Yung high priest, kailangan magkaroon ng high priest ang bawat 12 tribes, no? Pero tinanggal yung tribes ng Levites kasi sila nga yung high priest. Anong ipinalit na tribe? Tribe ni Manasseh. Pero dun sa Book of Revelation, tinanggal yung tribe ni Dan. So ano ngayon? Ibinalik ulit yung tribe ng Levites. Kasi hindi naging worthy yung tribe ni Dan. So itong Jerusalem Wall na itayo na. At nalagyan din na ng mga pinto. So malaki yung Jerusalem Wall, malawak yung Jerusalem, no? May wall sila ron. Kaya maraming pinto doon dahil para may pasukan, hindi lang isa ang pasukan o labasan, merong mga refuse gate, merong sheep gate. Ano pa yung mga gate doon? Kalimutan ko na Basta may mga gates, no? Na binanggit si Nehemiah. Merong East Gate, may Horse Gate. May Jaffa Gate, Damascus Gate, yung Dung Gate is Refuse Gate din yun, no? May Golden Gate. Ano pa ba yung mga gate dito? Lions Gate. So mataas na yung wall ng Jerusalem. 'Di ba nung binanggit sa Nehemiah chapter 5 or 6 yata, kalahati pa lang, pero buo na. Tapos dinagdagan nila syempre ng tinasan nila. So dito tayo sa verse 2. That I gave the charge of Jerusalem to my brother Hanani. Pinagkatiwala ni Nehemiah yung Jerusalem sa kanyang brother Hanani. Hindi natin alam kung itong si Hanani ay kanyang brother na kapareho sila ng magulang o kung brother niya as a Jew. And Hananiah, the leader of the citadel or palace. So ang in charge ngayon sa Jerusalem, si Hanani at saka si Hananiah. Kasi si Nehemiah, siya yung governor, ginawang governor ng Judah. Kaya yung kasi ang Judah malaki 'yon, 'di ba? Yung capital, it's Jerusalem. So ang mga naatasan o binigyan ng charge ni Nehemiah, si Hanani, the brother, and Hanani, the leader of the
citadel. So yung Jerusalem, yung kabuuan, si Hanani. Pero merong citadel doon or palace sa loob ng Jerusalem. Si Hananiah naman. For he was a faithful man and feared God more than many. Kaya yun ang naging leader ng palace or citadel sa loob ng Jerusalem. Kasi importante na faithful man at saka takot sa kay Almighty Father ang isang leader. Kaya sila ang naging in charge. Verse 3, and I said to them, do not let the gates of Jerusalem be opened until the sun is hot. Huwag niyong bubuksan ang gate ng Jerusalem hanggat mainit yung araw, mataas yung araw. While they stand guard, let them shut and bar the doors. And appoint guards from among the inhabitants of Jerusalem, one at his watch station, and another in front of his own house. So, meron ding may appoint na guards para sa mga nakatira sa Jerusalem. One at his watch station and another in front of his own house. May nakatagabantay. Kasi bago pa nga lang nila ulit itinatayo ang Judah or yung pinaka-capital, yung Jerusalem. Kaya kailangan may mga nagbabantay. Verse 4, now the city was large and spacious. Yung Jerusalem mismo, isang city yon sa Judah. At may yung Judah, maraming city yon. Pero yung Jerusalem, malaki siya. Malawak. But the people in it were few and the houses were not rebuilt. So yung mga bahay hindi pa gawa. Tapos, yung mga tao doon, konti lang sa loob ng Jerusalem. Verse 5. Then, my God put into my heart to gather the nobles, the rulers, and the people that they might be registered by genealogy. Inilagay sa puso ni Nehemiah ni Almighty Father na tipulin ang lahat ng mga nobles, lahat ng mga rulers, at lahat ng mga tao. Nang sa ganon, mag-register sila by genealogy. Parang census. Maglista sila. Sino yung mga nandito sa atin? Na mga, pamilya na nandito na nakatira ngayon. No? So, parang census. And I found a register of the genealogy of those who had come up in the first return. At meron siya nakitang listahan ng mga genealogy ng unang dumating na mga tao sa Jerusalem, and found written in it, these are the people of the province who came back from the captivity of those who had been carried away from, or whom Nebuchadnezzar, king of Babylon, had carried away, and who returned to Jerusalem and Judah, everyone to his city. So nakita niya yung sulat, no? May nakasulat doon, sino yung mga bumalik na captives ni Nebuchadnezzar, dinala sa Babylon, and then bumalik uli papuntang Jerusalem and Judah. So may listahan. So kinuha yung mga tao na captives. Di ba nabasa natin sa Jeremiah ni Nebuchadnezzar ang nagdala si Nebuzaradan. Ngayon, pinayagan silang makabalik ng Jerusalem and Judah. Everyone to this city. Bakit nangyari yon? Naging captive sila ng Babylon. Dahil yung king nila, wicked. Pati na rin yung mga tao, wicked. Matigas ang ulo. Ayaw magpasakop kay Almighty Father. Kaya hinayaan ni Almighty Father na sakupin sila ng Babylon para mabigyan ng leksyon. To teach them lessons. Na hindi nila hawak ang kanilang buhay. Na ang powerful si Almighty Father. No? So ano lang ang nangyari kay Zedekiah?
Ang nangyari kay Zedekiah, pinatay ang kanyang mga anak, pati na ang kanyang mga noble people at yung kanyang mga kamag-anak. Binulag siya. Dahil hindi siya sumunod kay Almighty Father, binulag siya. Yung pinaka-last na nakita niya, yung pinatay ang kanyang mga anak na lalaki. And then, kulong siya habang buhay. So, yung mga tao ngayon kinuha as captives, pero nakabalik. Pinapakita ni Almighty Father yung kanyang kapangyarihan sa mga tao. Naintindihan nyo? Kasi baka sabihin nyo, ba't ang weird ng mga nangyari? Makakabalik naman pala. Oo, ginawa ni Almighty Father yun. To teach people lessons. Kasi yumayabang ng mga tao eh. Hindi na nila tinatawag si Almighty Father. Nagiging kampante na sila sa kanilang mga kayamanan, sa kanilang mga pinagmamalaki o pinagyayabang. Kaya tinanggal lahat ni Almighty Father yon. Hinayaan silang maging captives. So tayo rin, ganun din. Nandito tayo sa mundo to, hinayaan tayo ni Almighty Father maging captive ng kasalanan ng mundo na to. Para nang sa ganun malaman natin, matutunan natin na kung wala ang tatay natin sa atin, yung buhay natin sira. Kaya kailangan tayong bumalik sa tatay natin para mabuo tayo. Para ma-complete yung joy natin. Magkaroon tayo ng peace. Naintindihan natin? Verse 7. Those who came with Zerubbabel were Jeshua, Nehemiah, or Seraiah, na nakalagay sa Ezra chapter 2 verse 2, Azariah, Ramaiah, Nahamani, Mordecai, Bilshan, or Mispar, or Mispereth, na nakasulat sa Ezra chapter 2 verse 2, Bigvai, Nahum, and Baana, the number of the men of the people of Israel. So tingnan nyo, Judah, tapos merong mga tao naman from Israel. Di ba magkahiwala yung Judah and Israel? May bumalik na mga tao na from Israel, dun sila sa Jerusalem nagpunta. Nakita na ninyo? Hindi nakita. Di ba nahati ang kingdom? Nagkaroon ng Judah kingdom at saka Israel kingdom. It's because of King Solomon's sins. Yung mga kasalanan ni King Solomon. Kaya nahati. Nagkaroon ng away yung dalawang magkapatid. Yung Judah, kakampi niya si Benjamin. Or yung tribe ng Benjamin. And then yung Israel, magkakampi lahat sila except sa Judah at saka sa Benjamin. Ngayon, bumalik sa Jerusalem or sa Judah yung mga galing sa Israel. Kasi yung mga nasa Israel, una silang sinakop ni Nebuchadnezzar. Pero bumalik sila sa Jerusalem. Kaya ngayon, no, yung capital ng ano bang capital ng Israel? Jerusalem. Naintindihan na ninyo? Hindi pa rin. Kaya naging capital ang Jerusalem dahil yung nahati nga yung kingdom. Bumalik yung mga taga-Judah, so sila yung mga Jew. Yung mga Israel na kingdom, bumalik din sila kaso doon sila sa Jerusalem nagpunta. Doon sila nagstay. Kaya nabuo yung Israel, ang naging capital, Jerusalem na. At ang tawag sa ngayon sa kanila ay Jew. Kaya alam na natin kung saan galing ang salitang Jew. Dahil sila ay lahi ni Judah. Dahil kay Nehemiah na ginamit ni Almighty Father na makabalik ang mga tao from Babylon to
Israel and Jerusalem. Nagkaisa, naging Israel, ang capital, Jerusalem. Naintindihan na natin, ano? Ako din, ngayon ko lang din naintindihan. Pantay-pantay lang tayo. Walang lamangan. Mahal tayo lahat ni Almighty Father. Kaya tinuturuan niya tayo. Verse 8, the sons of Parosh, 2,172. The sons of Shephatiah, 372. The sons of Ara, 652. The sons of Pahath Moab, of the sons of Joshua and Joab, 2,818. Ang dami, no? The sons of Elam, 1,254. The sons of Zadu, 845. The sons of Zakai, 760. The sons of Binui or Bani, na nakasulat sa Ezra chapter 2 verse 10, 648. The sons of Bebai, 628. The sons of Ashgad, 2,322. Oh, yeah, 22. Verse 18, the sons of Adonikam, 667. The sons of Bigvai, 2,067. The sons of Adin, 655. The sons of Ater of Hezekiah, 98. The sons of Hisham, 328. The sons of Bezai, 324. The sons of Harip or Jorah, na nakasulat sa Ezra chapter 2 verse 18, 112. The sons of Gibeon or Gibar, na nakasulat sa Ezra chapter 2 verse 20, 95. Mga bilang ng mga tao to. The men of Bethlehem and Netophah, 188. The men of Anathoth. Yung men of Anathoth, ibig sabihin galing sila sa Anathoth. Di ba yung Anathoth, sakop niya yung Benjamin, itong Anathoth. Di ba bumili ng lupa si Jeremiah sa Anathoth, sakop ng lupain ng Benjamin, no? Pero saan sila nagstay? Sa Jerusalem. 128, the men of Beth Asmaveth or Asmaveth, Ezra chapter 2 verse 24 nakalagay, no? 42, the men of Kirjatharim, na nakasulat sa Ezra chapter 2 verse 25, Kirjath Jearim, Shephirah and Beeroth, 743. The men of Ramah and Geba, 621. The men of Michmas, 122. The men of Bethel and Ai, 123. The men of the other Nebo, 52. The sons of the other Elam, 1,254. The sons of Harim, 320. The sons of Jericho, 345. The sons of Lod, Hadid, and Ono, 721. The sons of Sinaiah, 3,930. The priests, the sons of Janiah, of the house of Joshua, 973. The sons of Immer, binanggit na si Immer, di ba dati nabasa na natin, 1,052. The sons of Pashur, 1,247. The sons of Harim, 1,017. The Levites, the sons of Jeshua, na binanggit sa verse 39, ano? Of Kadmiel, and the sons of Hodeva, na nakasulat sa Ezra chapter 2 verse 40, or Hodavia, or Judah, na nakasulat sa chapter 3 verse 9 ng Ezra, 74 sila. And then chapter 44 na tayo, the singers. Bakit may singers? Singers for the Almighty Father. Dahil may priests, no, yung mga Levites. The singers, the sons of Asaph, 148. The gatekeepers sa temple, the sons of Shalom, the sons of Ater, the sons of Talmon, the sons of Jacob, the sons of Ataita, the sons of Shobai, 138. Ano nandito na sa verse 46? The Nethinim. No? Alam niyo ba yung Nethinim? Di ba nabanggitin natin dati yung Nethinim? Yung Nethinim, sila yung mga assistant sa temple ng Jerusalem.
temple servants. Hindi sila yung priest, no, kundi servant sila ng temple. Nephilim ang tawag. The sons of Ziha, the sons of Hashupha, the sons of Tabaoth, the sons of Kiros, the sons of Sia or Siaha, Ezra chapter 2 verse 44, the sons of Padon, the sons of Libana or Libana, the sons of Hagaba or Hogaba, the sons of Shalma or Salmai or Samlai, na nakasulat sa Ezra chapter 2 verse 46. Verse 49, the sons of Hanan, the sons of Giddel, the sons of Gehar, the sons of Reiah, the sons of Rezin, the son of Nekoda, the sons of Gazam, the sons of Uzzah, the sons of Paseah, the sons of Besai, the sons of Meyanim. Kayo magbasa ng name na to. Mahirap, no? The sons of Nepheshesim, Ezra chapter 2 verse 50 or Nephusim, the sons of Bakbuk, the sons of Hakupha, the sons of Harhur, the sons of Bazleth or Bazloth, nakasulat sa Ezra chapter 2 verse 52, the sons of Mehaida, the sons of Harsha, the sons of Barkas, the sons of Sisira, the sons of Tama, the sons of Neziah, the sons of Hataipa, and then 57, the sons of Solomon's servants. So, si Solomon, may mga servants siya, anak ng servants. Kaya nakasulat dito, the sons of Solomon's servants, the sons of Sotai, the sons of Sophereth, the sons of Peruda or Perida, Ezra chapter 2 verse 55 nakasulat, no? May listahan din si Ezra, kaya binabanggit natin yung book niya sinulat ni Ezra. The sons of Jala, the sons of Darkon, the sons of Giddel, the sons of Shephatiah, the sons of Hattel, the sons of Pukereth, of Zebaim, the sons of Ami or Ammon, na nakasulat sa Ezra chapter 2 verse 57, all the Nethinim and the sons of Solomon's servants were 392. A census na. And these were the ones who came up from Tel Melah, Tel Hashra, Sherob, Adon or Adan, na nakasulat sa Ezra chapter 2 verse 59, and Immer, but they could not identify their father's house or nor their lineage, whether they were of Israel. Ito ngayon, hindi nila alam kung ano ang lineage nila, kung saan sila galing, o kung anong father's house sila. Kasi di ba ang father's house, yung tatay mo, so yung may surname, no? Wala kasi silang surname, kaya ang alam lang nila yung tatay nila, nga hindi nila alam yung tatay ng tatay nila. So ito sila ngayon, verse 62, the sons of Deliah, the sons of Tobiah, no? Itong si Tobiah, siya yung nangaaway kay Nehemiah. Kasali siya, kahit na Ammon or Ammonite si Tobiah, meron siyang connection sa Judah dahil nga yung di ba nabasa natin dito sa Nehemiah chapter 6 na siya yung son-in-law of Shechaniah, the son of Ara, and his son Jehohanan had married the daughter of Meshullam, the son of Berechiah. Kaya nasali na rin siya, no? The sons of Nekoda, 642. Verse 63 na tayo. And of the priests, the sons of Habiah, the sons of Koz or Hakoz, the sons of Barzillai, who took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite, and was called by their name. These sought their listing among those who were registered by the genealogy, but it was not found. Therefore, they were excluded from the priesthood as defiled. So may mga priests din na lahi ng Levites, kasi lahat naman ng priest lahi ng Levites, pero may priest dito na yung sons of Habiah, sons of Koz, sons of Barzillai, who took a wife of the daughters of Barzillai the Gileadite and was called by their name. Itong mga tao na to, they were excluded from the priesthood kasi defiled sila.
hindi alam yung kanilang lineage. Naka-register sila, pero hindi alam kung paano nangyaring nandun sila. Kaya hindi sila kasali sa priesthood. So, kahit hindi sila kasali sa priesthood, nakalagay ito sa verse 65. And the governor said to them that they should not eat of the most holy things till a priest could consult with the Urim and Thummim. No? Hindi sila pwedeng maging priests, itong mga nabanggit nating bandang huli, dahil nga considered as defiled sila. Dapat muna silang magkonsulta sa Urim and Thummim. Kailangan pa silang ipag-pray. Kailangan pang magbigay ng go signal si Almighty Father kung pwede silang maging priests o hindi. Kailangan muna silang malinis. Kailangan silang pagbotohan. Yung Urim and Thummim, nakatago yon sa high priest's breastplate na naka-attach sa ephod. Yung ephod ay isang type ng apron. Yung Urim means ire or light or to give light. At saka yung Thummim, which means completeness or perfection. Dapat meron silang light and perfection or innocence na makita sa kanila bago sila maging priests. Magkakaroon muna ng botohan. So yung Urim and Thummim nasa breastplate yun ng high priest. Ngayon ko na din nalaman. Nagbabotohan sila, magka-cast ng lots. Ngayon, kung sino yung hindi mananalo. Ang lumabas doon ay pwede silang maging high priest or maglingkod or maging priest. Yun ang desisyon ni Almighty Father. Di ba ang mundo natin, nagbobotohan din tayo dito sa mundo na to ng mga politicians? Di ba may mga politicians na nagbabayad sila ng napakadaming pera, naglalabas sila ng maraming pera para lang manalo sa eleksyon? Pero bakit kahit naglabas sila ng maraming pera, hindi sila nananalo? Dahil kay Almighty Father. Decision ni Almighty Father pa rin ang nasusunod. Maglabas ka man ng sandamakmak na pera o hindi, si Almighty Father pa rin ang maglalagay o magtatatag. Kaya nga dito, nagka-cast din ng lots o nagbobotohan din sila. Okay? Kaya naintindihan na ninyo? Verse 66. Altogether, the whole assembly was 42,360. Ang dami, di ba? 42,000? Nakabalik. Kasi nga kasama pa rin doon yung mga Israel. Hindi lang Jew or Judah ang nandun kundi pati ang Israel. No? Na iba ang lahi. Pero Israel, anak ni Israel. Verse 67. Besides their male and female servants, of whom they were 7,367. Yung servants, may mga bit-bit silang mga servants. And they had 245 men and women singers. Singers for the Almighty Father. Parang choir. Verse 68. Their horses were 736. Their mules, 245. May horses na,
May mules pa. Yung mule, no? Hybrid siya ng donkey at saka ng horse. Pinagsama yung donkey at horse. Naging mule. Their camels, 435. And donkeys, 6,720. So, ang dami nilang mga dala-dala ng mga camels, horses, mules, donkeys. And some of the heads of the fathers' houses gave to the work. The governor gave to the treasury. Oh, so verse 17 na tayo. And some of the heads of the fathers' houses gave to the work. Nagbigay ng donation or offering. Yung ibang mga head ng fathers' houses. Parang sila nag-ipon-ipon ng itong family na to, ito ang ibibigay. Ganon, nag-ipon-ipon sila. The governor gave the treasury 1,000 gold drachmas, 50 basins, and 530 priestly garments. Damit ng mga priest, 530. Tapos, gold, 1,000 gold drachmas, 50 basins. Yung basin, panglinis yun, no, ng katawan ng mga high priest. Tsaka panglinis ng mga pang-offering. Ano yung drachma? Kasi nagbigay lang sa treasury ng 1,000 gold drachmas. Yung drachmas, yun yung pera nung time na yun. Ano yun? Fistful. Sa isang drachma, isang 6 obols. Alam niyo yung drachma? Di ba katunog ng dakma? Ganon kasi ang ginagawa nila. Pag dakma, 6 na obols or ang nakukuha sa isang dakma. Kaya ilang dakma ng ginto yon? 1,000. Kasi pag dakma mo, sa isang dakmaan, merong 6 obols. Naintindihan niyo? Sa isang dakmaan, merong 6 na gold. Yun ang ang bilangan nila, isang dakma, nakakaisang dakma na ako. Kaya tingnan mo yung word na dakma tsaka drachma, magkapareho, no? Hindi kaya Jew tayo. Yung word, no, ang tawag sa word na yun? May evolution yung word. Dakma, magdakma ka dyan. Kung dadakma ka ng ginto. Ito, dadakma sila ng ginto. 1,000 na dakma ng ginto. Kasi isang grasp. Ano ba yung grasp? Or a handful. Di ba dakma yun? Pero ang word na gamit dito sa Bible, drachmas. So dito galing yung word na dakma, no? Kulit ko, paulit-ulit ako. Naintindihan niyo ba? Sino makausap ko? Ang daming dakma na. 1, 2, nakaka 1,000 na dakma. Ang hirap nun, ano? Sakit kaya sa ng braso. So donation ito, no, or offering. Verse 71, some of the heads of the fathers' houses gave to the treasury of the work 20,000 gold drachmas. Ang daming dakma nito. 20,000. And 2,200 silver minas or minas. Verse 72, and that which the rest of the people gave was 20,000 gold drachmas,
2,000 silver minas or minas, and 767 priestly garments. So, ilan ang nagbigay? Yung head ng father's house gave to the work, no, 1,000 drachmas. Tapos, heads of the father's houses gave naman to the treasury. So, may binigay sa trabaho at may bigay sa treasury naman para merong budget sila. 20,000 nakalagay, nakaipon lang yon. Tapos, may bigay din yung iba pang mga tao na 20,000 gold drachmas. So, nakakailan silang gold drachmas? 41,000 gold drachmas. 530 priestly garments plus 67 priestly garments. Ilan yon? Ganun. Hindi ako marunong mag-add. Kaya na mag-add na. Yung priestly garments. Verse 73. So the priests, the Levites, the gatekeepers, the singers, some of the people, the Nethinim, and all Israel dwelt in their cities. O, kasali na yung Israel, kahit hindi sila lineage ni Judah at ni Benjamin, nandun sila sa Jerusalem. When the 7th month came, the children of Israel were in their cities. 7th month. Ang 7th month sa Israel ay month of Nisan. Oh. The 7th month of the Jewish calendar is the month of Nisan. The 7th month of the Jewish calendar is Tishrei. Bakit magkaiba kaya to? Kasi sa Gregorian calendar, July. So sa 7th month, yung Israel, pati yung Judah, magkasama na silang naninirahan sa Judah at Jerusalem. Ginawa ni Almighty Father yon para mabuo uli, no? Yung Jerusalem, yung Israel. Ang galing ni Almighty Father, no? Para mabuo uli yung Israel, hinayaan niya na nagkahiwalay yung Solomon, dahil kay King Solomon, nagkahiwalay naging dalawang kingdom. Ngayon, parehong karamihan sa mga naging kings ng dalawang kingdom ng Judah at saka ng Israel, puro wicked. And then, dumating yung time na kinuha ng Babylon or sinakop ng Babylon yung Israel. So, ang natira, yung Judah na lang. And then, dumating din yung time na sinakop na rin ng Babylon yung Judah. Pero si King Nebuchadnezzar, inalaw niya naman na makabalik yung mga tao na mga captives ng Israel and the Judah. Inalaw niya makabalik sa Jerusalem from Babylon. Kaya nabuo uli yung Israel. Ang galing ni Almighty Father. Ngayon ko lang nalaman to. Sabay-sabay tayo natututo. So, anong makukuha natin dito na aral? Kahit na magkakalayo tayo, dahil sa kasalanan, nagkahiwa-hiwalay tayong lahat. Napalayo tayo sa tatay natin. Pero ibabalik niya ulit tayo.
sa kanyang lupain, sa kanyang pangangalaga. Pagtitipon-tipunin niya tayo. Gagawin niya tayong buo. Kahit saan man tayong lugar ngayon, magkakalayo tayo. Tayong mga nagtitiwala kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Darating ang oras, bubuuin niya tayo uli. Magkasama tayong lahat sa New Jerusalem. At yun yung inheritance natin. At hindi na tayo makakalayo pa sa tatay natin dahil tinanggal na niya yung wickedness. Lahat na ng mga wickedness, itinapon niya na sa impyerno. Kaya wala nang manggugulo sa atin. Napakabait ng tatay natin, ano? Pinapakita niya dito yung kanyang mga plano. Kasi hindi natin maintindihan eh. Kahit anong sabihin ng tatay natin, hindi natin maintindihan. Kaya binibigyan niya tayo ng visualization. Ito ang gagawin ko. Ito, visualization tong nangyari kay Nehemiah. Pinapakita sa atin ni Almighty Father. Iba-iba ng lahi, iba-iba ng mga kung saan nang galing. Pero titipunin niya ulit tayo. And He will provide everything for us. Our Father is because He loves us so much. Hindi magbabago yung pagmamahal ni Almighty Father sa atin. We are the apple of His eye. Kaya nga galit na galit sa atin si Lucifer. Naiinggit siya sa atin. Dahil yung mga angels, pag nagkasala sila, wala na silang way to go back to the Father. Pero tayo, pwede tayo makabalik sa tatay natin. Magtiwala tayo kay Jesus Christ. Mapapatawad tayo sa mga kasalanan natin. Magiging malinis tayo. Magiging kagaya tayo ni Jesus Christ. At magiging karapat-dapat tayong tawagin ng mga anak ni Almighty Father. Thank you, and God loves us all so much.